Alam nyo ba na bukod sa Puray Waterfalls ay may isa pang magandang atraksyon sa tagong lugar ng Puray na kung saan matatagpuan ang isang medyo maliit na sapa. Ito ay tinatawag na Katmon Sapa. Katmon Sapa. So, ang tawag po kasi ng mga tao dyan doon sa Katmon. So, ayan po, Sapa. Kaya Katmon Sapa. So, simula po sa kalagitnaan ng Puray bago po kayo lumiko pa chapel, magtanong po kayo sa mga tao doon kung saan po yung Katmon. Huwag po kayong mag-ala. Sulit po ang bawat pag-explore na aalamin natin dito. Maganda po talaga yung lugar, malinaw ang tubig kumpara sa tubig nung bumisita kami dyan. Yan po ay Malasuka. Ang main river is Malasuka, pero dyan po sa Katmon Sapa, napaka linis, napakalinom ng tubig. Dyan po talaga kumukuha ng water source ang mga tao dyan, yung mga katutubo, dinedirekta nila sa bahay nila. Pero yung outlet po niyan sa taas po, kung saan wala pong nakakapunta na tao. So, from main ilog po, maglalakad po kayo ng kaunti pataas. Mga 5 minutes lang po, nandun na po kayo, or lesser. Depende po yan sa magugustuhan ninyong lugar. Kung ano po yung sa palagay ninyo na komportable po kayo. Ayan. So, walking po ako dyan. Habang naglalakad rin po kayo, pwede rin po kayong manghuli ng biya, ng talangka, at ng hipon kung magaling kayo. Pero pinakamadaling mahuli po dyan is talangka. Yung hipon po medyo mahirap po yan hulihin. Hindi po yan ganon kadali. Ayan, so walking tayo. Meron po diyang isang falls, maliit. Yan. Pinakita ko po yung aking tsinelas kasi po yan po ang pinakamagandang suotin sa ganyan, hindi po siya madulas. Ayan, so may waterfalls po dyan. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Napakaganda. Ang cute niya. Malinis na malinis. So mag-iingat po sa paglalakad. Medyo matatalas po yung bato. At baka po madapa kayo, madulas. Yan. Yan, ganda. Malilinis. Kahit saan ka dyan pumwesto, malilinis yung tubig dyan. Pipili ka na lang ng batuhan or, ayun, yung maliit na waterfalls. Bali, dalawa pa yung waterfalls dyan. Dyan sa side na yun, tapos medyo sa taas pa ng konti. Ayan. Pero sa ilog pa lang, sulit ka na dyan. Akyat lang. Tapos po, kung may mga kailangan din po kayo, bilihin nyo na po lahat. Opo. Kasi, medyo, yung pabalik, maglalakad ka na naman. Anyway, hindi naman ganun kalayo. Kaya lang mas mainam kasi na pag upo mo, mag-uupo ka na lang, mag-enjoy ka na. Or nagsiswimming ka na. Yan. So, ayan po siya. Tapos, dyan po yung part na yan, mag-ingat po kayo. Hindi naman siya ganun kadulas, pero mainam pa rin na nag-iingat. Ayan. So, habang daan, nakahuli ako ng ilang piraso ng talangka, ng hipon. Yan. Siyempre, kakainin yung tapos, pagdating sa location na napili ko, nagsaing agad ako. Siyempre, past 1 na yan. Ay, past 12 na. Mag-aalauna na yan.
Diyan na lang din po ako kumuha ng ng water kasi ganun din naman daw ginagawa ng mga tao diyan. Wala naman daw kasing taong gumagamit. Actually, kami nga lang nang nandyan. Meron man diyang naghahawan, nagsasakala, nag-aano ng mga sagingan nila at saka ng pipeline nila para sa kanilang tubig papunta sa kanilang bahay. Pero kung sa naliligo, kami lang talaga ang naliligo. Oo, kasi nga yung lugar na yan, bibihira lang ang nakakaalam. Imaginein mo, malinaw siya kaysa sa pinaka main river. Ibig sabihin nun, malinis talaga. Wala naman nakatira sa taas niyan. Ayan, hinawi ko po ng konti yung tubig dyan kasi nga may dahon-dahon. Ayan. Ayan na po. Nakasalang na ang sinaing. Aantay na lang maluto. Antay na lang natin maluto yung sinaing. So, ayan. Na-prepare ko ng bangus. Lagyan ko ng sibuyas yan at kamatis. Nilamasa ng asin. Para antimano, may lasa na. Ayan. Iniinin na natin. Habang niluluto ang kanin, swimming muna si Inday. Sarap ng tubig dyan. Hindi siya ganun kalamig, di rin naman siya ganun kainit. Katamtaman lang, yung tama lang talaga. May mga lalim po dyan na area, hindi na lang po ako pumunta kasi nga sa tapat lang po ako ng sinaing. Siyempre, babantayan ko yung sinaing. Gawa ng kawayan lamang yung pang gatong. Hindi magtatagal yung apoy. Mamamatay agad, so kailangan mo kaagad isulong yung apoy para hindi naman mahilaw yung sinaing. Ayan. Sinunod ko na po yung bangus nung naluto na yung kanin. Ayan. Sa apoy ko na lang din po niluto yung bangus. Wala naman pong dapat ipag-alala. Binalot ko po yan sa makapal na dahon ng saging. Kasi po, wala po kaming uling at wala po kaming foil. Ang ganda po ng pagkakaluto niyan. Para na rin siyang niluto sa foil. Luto naman yung loob. Ayan. So, kainan na. Binasta ko na. Tingnan nyo po yun. Wala po yung dugo. Ibig sabihin yan, lutong-luto yung isda na yan. Sa loob po niya, nilagay ko yung crab tsaka yung hipon. Ayun. O, diba? May kasama na. Luto na sila. Ayan lang po. Maraming salamat po. Please like, share, and paki-follow na rin. Thank you sa uulitin.